Gusto ko lang ibahagi sa inyo guys regarding pa rin ito sa sensor. Dati kasi kinabit natin to sa tubig na ang function niya mayroon siyang maintaining contact. Pag makasense itong sensor natin, magbibigay ng tubig ang gripo, tapos mayroon siyang maintaining contact guys, no? Ang ibig sabihin, habang hindi mo sinaswipe, hindi mag-o-off ang tubig ng gripo natin. Ngayon, pag iswipe natin ulit, mamamatay. Ngayon guys, pag iswipe natin, magbibigay ng tubig ang gripo. Ngayon, pag hindi natin iswipe, automatic ngayon ang timer ang mag-o-off. Ngayon guys, ilagay naman natin sa motor. I-apply natin sa motor yung diagramming na yun. Ngayon, ang tanong dyan, posible ba yun sir na pwede i-apply sa motor? Ang sagot dyan, posible. Ngayon, ang pangalawang tanong, saan naman yan pwede gagamitin? Yung ganong setup guys, gamit na gamit yun sa mga food processing company. Like for example, sa Banso, ang operator, bigyan mo lang siya ng instruction na halimbawa ngayon, gusto niya i-setting ng 30 minutes lang kasi yung timer natin mayroon siyang minutes, seconds, hours ang setting niya. Ngayon kung 30 minutes lang, after 30 minutes automatic yun mag-o-off ang motor. Yun guys ating i-apply ngayon sa motor. Para lubos nyong maunawaan guys, pag-aralan natin yung diagram at ang function nito. Ngayon guys ating pag-aralan ng diagram. Mayroon siyang pamagat na 3-phase motor using sensor with maintaining contact, automatic off. Kasi nga mag-automatic off siya dahil sa ating timer na on delay. Pero bago natin pag-aralan ang diagram guys, alamin muna natin yung device na ating ginamit. Ito na yung circuit breaker natin, no? Line 1 neutral, circuit breaker single phase to 20 volts ito guys. Ito naman yung sensor natin na capacitive sensor, normally open, NPN sensor, ito na siya. Ito naman yung relay natin na 24 volts DC, ito na siya. Tapos ito naman yung IR na ang ibig sabihin impulse relay, nakaset ito sa auto mode, nakasetting ito sa auto mode, ito na siya. On delay timer natin, ito na siya. Magnetic contactor natin guys, ito na siya kung saan nakakabit yung motor natin na 1.5 HP. Ito ay 3-phase motor guys. Kaya gumamit tayo ng 45 microfarads running capacitor sa ating 1.5 HP dahil ang ating supply ay single phase. Tapos ito naman ang power supply natin, ang input niya ay to 20 volts, ang output naman ay 24 volts DC. To 20 volts AC ang input, output 24 volts DC. Ito na siya guys. Ngayon guys, ating pag-aralan ngayon ang diagram. Pag i-on natin tong circuit breaker guys, magkakaroon ng power supply. Itong power supply natin no, sa input at saka sa output. Magbibigay siya ngayon ng 24 volts DC para sa sensor at saka sa relay. Pag makasense itong sensor natin, pag makasense ito guys, gagana ngayon ang relay. Pag gana ng relay natin guys, i-close to ng relay natin, no? I-close to ng relay. Gagana ngayon ang IR. Ang IR natin guys, nakaset ito sa auto mode. Pag-gana ng IR guys, i-close naman ito ng contact ng IR, no? Mag-close yan ngayon. Ngayon, itong sensor natin guys, pag hindi siya makasense, automatic ngayon, mamamatay itong relay natin. Pagpatay ng relay natin guys, mag-open ang contact nito, no? Pag open yan guys, still pa rin ito magko-close dahil nakaset siya sa auto mode. Ngayon, gumana ang timer natin. Ang timer natin guys, depende na yan kung ilang seconds, minute at saka hours ang setup natin dito. Ito guys, dahil demonstration lang naman, ang timer natin nakalagay lang sa 6 seconds. Ngayon, gumana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Paggana ng magnetic contactor natin guys, mag-close naman ito, no? Ang contact nito. Itong contact sa taas, papunta sa overload, no? Gumana ngayon ang 3-phase motor natin. Pag iswipe natin to ulit guys, gagana naman ang relay natin, no? Paggana ng relay, i-trigger niya itong IR natin. Paggana ng IR natin guys, i-trip naman ito ng IR natin. I-trip ito guys, mag-open naman ito. Ngayon guys, pag hindi naman makasense itong sensor natin, automatic ngayon mamamatay ang relay natin. Pagpatay ng relay natin guys, mag-open na naman ulit ito. Pag open yan guys, still pa rin ito mag-o-open. Still pa rin ito mag-o-open. Ngayon, mamamatay ngayon ang timer at saka yung magnetic contactor natin, no? Pagpatay nito guys, mag-open naman ang contact nito, no? Mag-open naman ito. Pag open yan guys, automatic ngayon mamamatay ang 3-phase motor natin. Ngayon guys, pag makasense naman siya ulit, no?
Ganun pa rin ang procedure, gagana ang relay natin na 24 volts. Pagana ng relay guys, i-close ito ulit. Gagana ang IR, pagana ng IR guys, i-close to ng IR natin, no? Ngayon, pag hindi naman makasense itong sensor natin ulit guys, mag-o-open naman ito ulit pag hindi sa makasense. Bali, tinitrigger lang naman niya ang IR sa ating relay. Still pa rin ito magko-close guys, no? Dahil yung IR natin nakaset sa auto mode. Ngayon, gumana ngayon ang timer at saka magnetic contactor natin. Ngayon, magko-close naman ito ulit, no? Gagana na naman yung motor natin. Ngayon guys, pag hindi natin iswipe ito guys, automatic ngayon ang timer ang mag-o-off sa ating magnetic contactor. After 6 seconds guys, pag ma-reach niya ang 6 seconds, dahil demonstration lang naman, ika-cut off niya ang kuryente sa ating magnetic contactor, no? Pag-cut niya guys, mamamatay ngayon ang motor natin. Mamamatay ngayon ang motor natin, no? Mag-open naman ang contact nito. Ganun kasi yan. Pag open ang contact guys, mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin. Ngayon guys, pag makasense naman itong sensor natin, ganun pa rin ang procedure, no? Gagana naman ulit itong IR natin, mag-close ito guys. Tapos ito naman, mag-trip naman ito, no? Ngayon guys, pag hindi na makasense itong sensor natin, mamamatay na naman ang relay. Pag patay ng relay guys, mag-open na naman ito. Ito kasing relay guys, triggering lang ito para sa IR natin na mag-close and open ang contact niya. Ngayon, pagpatay ng timer natin guys, dahil ang kuryente hanggang dito na lang, no? Dito na lang ang kuryente, babalik ito sa normal position na magko-close. Ito na yung diagram niya guys, na pwede nyo nang kunin, i-screenshot nyo para mapagpraktisan nyo sa bahay, sa opisina, o di kaya sa workshop. Bali, ang diagram na ito guys, ito na yung kinalabasan niya sa wiring. Ang diagram na ito guys, ito na yung kinalabasan niya sa wiring. Bali, winiringan ko na. Ngayon, itry natin ngayon na ating pagganahin. Tanggalin muna natin to. I-on natin to. Ayan. May power na siya. Itong timer natin guys, ilagay natin sa 10 seconds dahil demonstration lang naman, no? Ngayon, itry natin guys. Pag i-swipe natin, gagana ang 3-phase motor natin, no? Ayan. Gumana ang 3-phase motor natin ngayon. Pag i-swipe natin ulit guys, mamamatay. Ayan. Kung makikita natin, mamamatay siya, no? Ngayon, pag i-swipe natin to guys, tapos hindi natin i-swipe ulit, automatic ngayon ang timer ang magka-cut sa kanya. Ang mag-off sa ating motor. Try natin. Ayan. Pag hindi natin i-swipe ulit guys, automatic ngayon ang timer ang mag-off sa ating motor after 10 seconds. Tingnan natin. After 10 seconds, in-off ng timer natin. Itong timer natin guys, mayroon siyang seconds, minutes, at saka hours. Kung gusto mo ng hours, iset mo lang dito. I-reset mo lang, hours ang kanyang bilang. Kung sakali 1 hour, ang setting mo 1 hour, saka ma-off ang motor natin. Kung minutes naman, kung ilagay natin 30 minutes, after 30 minutes, mag-o-off ang motor natin. Ang timer natin ginamit dito guys ay on delay timer. Try natin ulit. Off siya ngayon. Pangalawang swipe, gagana ang motor. Ayan. Pag i-swipe natin guys, mamamatay, no? Kung makikita natin. Pag i-swipe natin ulit, gagana siya. Pag hindi natin i-swipe, ang timer ngayon ang mag-o-off sa ating motor. Kung makikita natin yan, no? Swipe natin ulit. Swipe natin pangalawa, gagana ang motor. Ngayon, pag hindi natin i-swipe, automatic ngayon ang timer ang mag-o-off. Ayan. In-off ng timer natin. Pag i-swipe natin, mamamatay. Pag swipe natin ulit, gagana ang motor. Pag i-swipe naman natin guys, automatic ngayon mamamatay ang motor natin.
Sana guys nakapagbibigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.